video guys ay gagawa nga ni po tayo ng kasaba chips. So ayun nga po guys ay kasama ko nga ni po sila sa pangunguha din sa bukid ng balanghoy. Kung ano bagang tawag sa inyo niyan. Ay kasama ko nga ni din sa pangunguha guys ang aking pamangkin at ang aking boyfriend. Ay sana all my boyfriend. Bali isang puno lang nga ni guys ang ating akunin at madami na din naman ang magagawa nito sa kasaba chips natin. Kita nyo naman guys kung gaano kalalaki ang laman ng ating balinghoy. Ay, ano bagang tawag sa inyo niyan? Ayan guys, nakita nyo naman po kung gaano kalalaki ang ating balinghoy. Kaya kaunti isang puno lang ang ating akunin dini. At kita nyo naman kung gaano kalalaki guys. At pagkatapos, ayan na nga ni po lahat guys yung aming nakuha. Parang feeling ko sobrang dami na nito. Ay, dadalhin na nga rin namin ito para mabalatan na. Hala, ano ba ganyan at lalaking balde naman niya ang lagyan? Ay, gulpin liit lang naman ang aming kuha ay. At nagsimula na nga ni silang magbalat ng balinghoy guys. At ito nga ng aking boyfriend ay may tricks kung paano niya babalatin yung balinghoy. Tingnan nyo naman guys. Ano yan? May buntot? Ay sabi ko ay tulungan ko na nga ni sila guys para mabilis matapos. Tagal nyo magbalat. Dito ay naluko ko nga ni sila guys na magkapatid daw sila. Bali dito guys ay malapit na nga ni po kaming matapos magbalat guys. At ayan po ang aming natapos ng balatan. So, bali yan po ang aking pamangkin guys na nagbabalat. So, dito guys ay hugasan na nga natin ang ating balinghoy at nang mayadyad na. So, alagyan po nga natin ang tubig at nang mahugasan na. So, bali ganyan po ang paghugas niyan guys. So, syempre po, may mga part na hindi po natanggalan ng balat ay tanggalin po natin sa paghugas, ano. So, sa paggagawa nga po ng kasaba chips, guys, ay napakaraming proseso pa. Fast forward tayo, guys, sa paghugas ng ating kamuting kahoy. At ito na nga po ang natapos nating hugasan na balinghoy. So, dito, guys, ay sisimulan na nga natin ang pagyayadyad ng balinghoy. Sa pagyayadyad, guys, ay sobrang tagal nga po ng proseso nito. So, sa pag-i-edit guys, ay kailangan nga natin na mahabang pasensya. Hala, pasensya. Gano'ng kahaba yun? Hello? Char, kailangan natin pagtiyagaan para makagawa tayo ng kasaba chips guys. Fast forward tayo guys, ay dito ay apigaan na nga natin para naman ating malagay sa dahon. Sa pagpipiga guys ay kailangan nga natin ng katamtaman lamang para hindi masyadong mabuhaghag pag ilalagay natin sa dahon. Bali kailangan nating i-separate ang ating napigaan na. At ilalagay natin siya sa bilao. So bali ito na yung natapos natin pigaan. At ngayon ay kailangan na natin siya ilalagay sa dahon. Sa paglalagay nga ng balinghoy sa dahon ay kailangan hindi masyadong makapal. So, bali dito ay maglalagay tayo ng kaunti sa dahon. Sa paglalagay ng balinghoy sa dahon ay kailangan nga natin gumamit ng kutsara o kung ano man pwedeng ipam-flat dyan sa dahon. Pag naman ay masyadong makapal ay kailangan mo din naman nga bawasan. Sa pagpa-flat sa dahon ay kailangan nga nating idiin ng masyado para dumikit siya sa dahon. So, bali ang dahon na ginamit namin ay yung pabaligtad. Kung baga, kapag kukuha ka ng dahon ay yung nasa ilalim dapat nun ang dapat lapatan. Bali, hindi ko na nga na-videohan, gawa ng nakafocus sa akin ng camera. Basta ganun na yun sa paglagay sa dahon, kagaya ng sasuman. Fast forward tayo guys, dahil sobrang tagal ng pagpa-flat. So, bali dito ay ang balinghoy na ilalagay sa dahon ay depende din naman sa lapad ng dahon. At dito ay malapit na tayo makatapos ng isang piraso sa pagpa-flat. So, yan na nga po ang style kapag natapos na nating i-flat sa dahon. So, bali dito ay kailangan nga nating i-steam. So, pagkatapos nating i-steam ay kailangan nga nating hanguin upang maibilad na ito sa araw. So, napakalaking fast forward po ang ating gagawin dahil po natapos na po tayo sa pagbibilad ay kailangan naman nga po nating iprito itong ating pinagpigaan. Pero ba't ganyan ang mukha niyan? At dahil maraming sobra sa ating paggawa ay niluto ko naman yung sobra para gawing merienda. At dahil yun lamang ang aking nagawa dahil walang tumulong sa akin sa pag-flat sa dahon dahil Diyos mio, nababagalan ako kapag ako'y nakatingin kaya ako na lamang. In fairness, masakit siya sa daliri dahil need mo talaga idiin dahil kapag hindi ay nangangalaglag. At nung naluto na ay sabi ko tikman namin ang aking jowa kung masarap ba. So bali diyan ay nilagyan ko lamang yan ng condense para kakaiba naman sa aming panlasa at talaga sobrang creamy niya, ala OA.
Ay, ano ba ganyan at yan ang sweet? Ay, ala. Guys. Thank you. So pagkahapon ay kukunin na natin sa pinagbilaran. Sabi ko, ayan ang ganda ng sunset. Sing ganda ko. Ay, hala, ba't na naman ako nasama? So sa pangalawang araw ay kailangan na nga natin kunin doon sa pinagbilaran natin. At hindi ko siya na-videohan kanina habang binibilad ko. Ayan, at kung ano-ano pang ginagawa. Ay, may pasilag-silag pa sa araw ay. So, bali ito na nga po ang ating finished product after day 2. At kailangan na nga natin siyang tanggalin sa dahon para maprito na natin. So, sa pagtanggal sa dahon ay kailangan natin dahan-dahan para hindi madurog. Manipis lamang po siya kaya kailangan dahan-dahan. At pagkatapos ay kailangan na nga natin magbuhay ng apoy para naman maluto na. At kung nakapagbuhay na ng apoy ay isasalang na natin ang ating kawali at upang malagyan na din ng langis. At sa paglalagay ng langis ay dapat kaunti lamang at nang hindi masayang ang ating langis dahil mabilis lamang itong maluto. So bali nung nainit na ay kailangan na nga natin ilagay ang ating lulutuin. So dapat ay mahina lamang ang ating apoy at nang hindi agad masunog. At dahil nga kala ng aming gamit ay dinamihan ko na para hindi lagay ng uling. At kagaya nga ng sinabi ko, mabilis lamang itong maluto at kailangan na nating hanguin. So sa kasunod na pagprito ay ganun din ang gagawin hanggang sa matapos. So fast forward tayo dahil tapos na tayo sa pagpiprito at kailangan na nga natin magtunaw ng asukal para naman malagyan na din ng asukal ang ating cassava chips. Sa paglalagay ng asukal sa kawali, kailangan lamang nga natin tansyahin kung sasakto ba siya dun sa cassava chips na ating naprito. Sa pagtutunaw ng asukal ay kailangan nga natin ng kaunting tubig para naman matunaw ang asukal. Sa pagtutunaw ng asukal ay kailangan nga nating haluin ng haluin para naman hindi maglapot. So dahil parang feeling ko kulang, nilagyan ko ulit siya. So bali dito ay kailangan nga natin ipagkulay brown siya. At haluin lang po nga natin para naman mag-sticky na siya. Or yung parang malapot na baga. So kapag malapot na at nabula na masyado ay kailangan na nating ilagay ang ating cassava chips at nang mamekos-mekos na natin yan diyaan. At pagkatapos nating mamekos-mekos ay hahanguin na natin at wait. This is our final presentation. Charan! Parang natatakam na ako. Huy! At ang unang tumikim sa ating gawa ay ang aking father. And after ay kami naman nga ni ang titikim. So masasabi ka talagang 1 million over 10. Crunchy. Sobrang sarap niya, para siyang chicheria. Ang crunchy niya, healthy pa. Kaya naman kung gusto nyo ring gumawa, ay gayahin nyo na ang aking technique or recipe. Recipe. At ngayon naman ay samahan nyo kaming mukbangin ang cassava chips.